Kung mapapansin mo, ang mga Cullens ay yung mga sobrang mapuputi, mayayaman at perpektong tao. Pero ang hindi alam ng karamihan ay kung anong klaseng shampoo ang ginagamit nila. Paano kaya na walang nakapansin na sila pala ay mga vampira? Marami silang mga palatandaan na magpapaisip sa'yo kung sila ba ay normal na tao o gawa ng artificial intelligence. May paliwanag dyan mga kaibigan. At ang paliwanag na ito ay makikita natin sa pamamagitan ng mga libro, pelikula at mga panayam sa mga aktor na gumanap sa mga karakter na ito. Kaya handa ka na bang malaman kung paano maging isang Cullen? Simulan na natin, may 4 na bagay na iniingatan ng mga Cullen para hindi malaman na sila ay vampira. Tirahan, mga relasyon at pagkakaibigan, legal na usapin at ang pinakamahalaga, ang ekonomiya. Simulan natin sa kanilang tirahan. Alam natin na sa pelikula, sila ay nakatira sa loob ng Washington sa Estados Unidos, particular sa bayan ng Forks. Pero ang detalye ay hindi sila maaaring tumira ng matagal sa iisang lugar. Kung hindi, mapapansin ng mga tao na hindi sila tumatanda o may kakaiba sa kanila. Kailangan lumipat ng mga Cullens bawat 6 o 7 taon dahil dito napapansin ang pagbabago ng edad, pagtatapos sa paaralan o reputasyon nila sa komunidad. Ginagawa nila ang lahat ng makakaya para manatili ng mas matagal sa iisang lugar. Pero kadalasan, ang saklaw nila ay 6 o 7 taon at ang paraan ng pagpili nila kung saan lilipat ay kakaiba. Una sa lahat, dapat may perpektong klima para sa kanila, ibig sabihin, mga lugar na may maulap na panahon. Sa ganitong paraan, maiiwasan nilang palaging magtakip ng maayos, parang madre, para hindi kuminang sa sikat ng araw. Ang pangalawang salik ay ang distansya. Sabi sa mga libro, kadalasan silang lumilipat sa lungsod o bayan na mga 2 oras ang layo mula sa dati nilang tirahan. Ito ay tinatayang 140 minuto o 45 kilometro ang layo. Ang maganda sa lahat ng ito ay ang mga Cullen ay may-ari ng maraming bahay sa buong Estados Unidos. Lahat ng mga bahay na ito ay binili nila sa paglipas ng panahon. Isa lang ang namana ni Edward. At ang bahay na ito ay pag-aari ng kanyang mga magulang na mga abogado. Kaya naman naipamana ito kay Edward. Habang lumilipas ang panahon, naghanap siya ng paraan para maipamana ito sa sarili, nagpapanggap bilang miyembro ng pamilya. Ginawa niya ito para hindi sabihin ng iba na si Edward ay nabuhay na ng mahigit 400 taon. May mali! Ang tanging dapat ninyong tandaan ay, para makabalik sa isang lugar na napuntahan nyo na dati, kailangan ninyong maghintay. Mga 70 hanggang 80 taon na siyang karaniwang haba ng buhay ng isang tao. Sa ganitong paraan, sinisiguro nilang hindi sila makikilala at makakabalik bilang mga bagong bata sa lugar. Kaya, gamit ang kanilang walang hanggang buhay, nililibot nila ang lahat ng mga bahay na ito. Pagkatapos ng 7 taon, may bagong buhay at bagong ugnayan sa pamilya na nagdadala sa atin sa susunod na punto, ang mga relasyon at pagkakaibigan. Pagkatapos lumipat, hindi palaging nananatili ang kanilang mga papel sa pamilya gaya ng ipinakita sa atin sa pelikula. Ang mga ito ay naaangkop depende sa lugar o mga nakaraang buhay na kanilang naranasan. Minsan, si Edward ay nag-iisang anak. Sa iba namang pagkakataon, sina Rosalie at Jasper lang ang anak ni Carsley o kaya ay simpleng naging magka-roommate lang sila na biglang nagkakilala. Nakasalalay lahat sa kung ano ang gusto nilang piliin. Sa katunayan, maaari rin itong makaapekto kung magsasama sila o hindi. Halimbawa, nagkaroon ng panahon na sina Alice at Jasper ay nakatira sa ibang bahay, ganun din sina Rosalie at Emmett na mas piniling tumira ng hiwalay bilang bagong kasal na mag-asawa. Isa pa sa mga mahalagang bagay ay nagpapalit sila ng mga pangalan at minsan ginagamit ni Jasper ang apelyido na Hale na apelyido ni Rosalie. Tuwing nagpapanggap silang kambal, at ganito rin ang nangyayari pagdating sa kanilang mga profession. Sa paglipas ng panahon, bawat miyembro ng pamilya ay naging eksperto sa iba't ibang bagay. Ang ilan ay maaaring maging doktor, accountant, guro o abogado. Pero kahit na lumipat sila sa ibang mga estado at lungsod, may posibilidad pa rin na may makakakilala sa kanila mula sa dati nilang lugar na maaaring makita sila sa bago nilang tirahan.
Alam nyo na, pumunta sila para bisitahin ang kanilang pamilya, pumunta dahil sa trabaho o anumang sitwasyon sa buhay. Dito pumapasok si Alice gamit ang kanyang kakayahan at tinutulungan silang makita ang hinaharap at sa ganitong paraan, maiwasan ang mga pagkikita sa mga taong kakilala nila. Kahit ganoon, sobrang maingat pa rin sila sa pagbabahagi ng anumang personal na impormasyon sa mga taong nakakasalamuhan nila araw-araw. At ito ay pinagsasama nila sa isa pa nilang pinakamahalagang patakaran na huwag magpapapasok ng mga bisitang tao sa kanilang bahay. Tama ka, kaibigan. Kung sa anumang dahilan ng tadhana, naging mabuting kaibigan ka ng isa sa mga Cullen kahit sa panaginip hindi ka nila iimbitahan sa kanilang bahay. At syempre, ang kanilang gintong patakaran ay kumain lang ng mga hayop para hindi magdulot ng gulo at hindi magkaproblema sa pulisya. Magpatuloy tayo sa legal na aspeto at talaga namang may malaking legal na kalamangan ang mga Cullen dahil ang alas nila ay ang kanilang abogado. Jenks, tuwing lumilipat ang mga Cullen, bumibili ng bagong ari-arian o kumikita ng pera sa mga paraang hindi masyadong legal, pumapasok sa eksena si Jenks. Siya ang abogadong humahawak ng kanilang mga pagkakakilanlan, legal na dokumento, titulo ng lupa at resibo ng sasakyan. At palagi niyang ina-update ang lahat ng dokumento sa mga bagong pangalan at lokasyon ng mga Cullen. Pero syempre, para magawa niya lahat ng ito, binabayaran nila ng malaking halaga si Jenks. Ang pagiging illegal ay hindi ganun kalibre at mura, no? Kung nakita mo ang mga Cullen sa inyong lungsod at naghahanap ka ng impormasyon tungkol sa kanila pagkaalis nila, malaki ang posibilidad na nabura na ni Jenks ang lahat ng record na parang hindi sila nag-exist. At kahit na mukhang mapagkakatiwalaan si Jenks, ang totoo ay ginagamit ni Jasper ang kanyang mga kapangyarihan ng duck kinesis. Ginagawa niya ito para manipulahin siya o gawing pato. Pero paano nga ba nagagawa ng mga Cullen ang lahat ng ito? Kailangan ng napakaraming pera para palit-palitan ang pagkakakilanlan at bahay parang mga baliw, hindi ba? Ganito natin mararating ang pinakamahalagang aspeto para sa mga Cullen, ang ekonomiya. Mayroon silang napakalaking kalamangan kumpara sa isang karaniwang tao. At dahil sila ay mga immortal, kaya nilang mag-ipon ng napakaraming pera sa loob ng maraming taon. Paano kung maalala nila? Kumakain lang sila ng mga hayop sa kagubatan, kaya hindi nila kailangang gastusin ang buong sahod nila sa pamimili ng pagkain. Nais mo rin bang minsan makita ang hinaharap para mahulaan ang mananalong numero sa loto? Paalam, hulaan mo? Si Alice na ang bahala sa hinaharap. Hulaan ang lahat ng mga sugal na ito tulad ng pustahan, milyong loto o kahit mga laro sa kasino. Pero tandaan, ginagawa nila lahat ito gamit ang isang napakaingat na sistema para walang maghinala sa kanila. At syempre, lahat ng perang ito ay inilabas ni Jenks na mukhang legal. Bukod pa dyan, tandaan ninyo na bawat isa sa mga miyembro ay maraming alam para magkaroon ng iba't ibang propesyon at mataas ang kita. Halimbawa, nakita natin na si Carsley ay isang doktor na may magandang reputation at ang kanyang asawa na si Esme ay isang arkitekto. Sa ganitong paraan, ginagamit ni Jenks ang pagkakataon para malaman ang pinakamabisang paraan ng paglalabas ng pera gamit ang bawat Cullen. Ngunit ang ganitong marangyang buhay ay may kapalit, ang pagbabayad ng maintenance para sa lahat ng kanilang bahay. Ang mga legal na biro nila at bayad sa paaralan ay halos nauubos ang lahat ng kinikita nila at oo, maaari natin silang ituring na mga milyonaryo. Pero tandaan natin na hindi sila tulad ng mga normal na tao dahil napakamahal ng mga pangangailangan nila. Ang gusto lang nila ay makaligtas at mamuhay ng tahimik. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ito, sinisiguro ng mga Cullen na walang makakakilala sa kanila at ngayong kasama na nila si Bella, kailangan niyang mag-adjust sa bagong estilo ng pamumuhay na ito. Nakalimutan kong sabihin na hindi namin masyadong isinama ang kasaysayan ng mga Cullen. Kung gusto ninyong makita ang isang kumpletong kwento at kronolohiya ng kakaibang pamilyang ito, huwag ninyong kalimutang ipaalam sa amin sa mga komento. Pero sige, ano sa tingin ninyo, mga kaibigan? Gusto nyo bang sumali sa pamilya Cullen o manatili sa dati ninyong buhay?